For today, na-meet ni Stowy ang kanyang new friend na kambing at tingnan nyo talaga nakipagkulitan nga po siya dito sa kama ko sa loob ng room ko. Excited na excited nga itong si Snowy ng paglabas niya ngayon. Agad-agad nga rin siya tumakbo dito nga sa may pinto tapos nagyayaya na nga agad siya na palabasin nga siya. Pero mas nag-hyper siya kasi nga nakita niya nga itong leash na hawak-hawak ng kuya niya kaya naman talagang medyo nahirapan nga magtali sa kanya. Sobrang likot naman kasi niya dahil nga excited siya pero nung matalian nga siya ito hindi na nga siya umibo hanggang sa maayos nga yung tali niya. At dahil excited nga siya, hila-hila na nga na yung kuya niya palabas sa may gate. Tapos ito, nagtakbo na nga agad siya paglabas niya. Pero may dumaan niya sa sasakyan, kaya naman hinila siya papunta sa gilid. Bali, dito nga lang siya sa gilid ng mansion ilalakad for today dahil may kaganapan nga doon sa usual na pinaglalakaran nila. Ito si Snowy, hindi siya basta-basta tumatakbo-takbo kapag nilalabas siya. Nag-aamoy-amoy nga lang siya sa mga gilid-gilid. Pero habang bising-bising nga siya pag-amoy, nagulat nga po siya at napatigil ng biglang. O diba, inaway nga po kasi ng kampo ni Mama Dog at ni Lola Dog itong si Saya kasi naman hindi sila masyado magkabati talaga. Pero mukhang hindi nga interested si Snowy dyan at mas interested nga siya dito sa kambing na nasa likod ng ating bahay. Hindi ko nga alam kung naalala nyo pa ba yung kambing na to. Ito yung kambing na napagkamalan ko nga pong babae pero sabi ni Mother ay lalaki naman. Pero ang nakakatuwa nga ay tingnan nyo nung makalapit nga si Snowy, di ko na-expect na very gentle pala siya sa ibang animals. Nakatungo pa nga itong kambing para nga sa defense niya pero itong si Snowy wala naman pong kaplano-plano gumawa ng mga kalokohan sa kanya. O diba, very good si Snowy kasi nga very bait din niya dito kay kambing. After nga nila mag-interact ng very light lang naman, maya-maya ay umalis na rin nga si Snowy since umiinit na rin nga at pinapasok na rin siya sa loob. Syempre, pagkapasok na sa loob, pinagpahinga nga lang rin po siya kasi nga for today ay liliguan natin ang puting aso na ito na akala mo hindi nagdudumi. Pero bilang lumabas na rin nga po siya at kung saan na siya nag-apak-apak at nakipag-interact pa kung saan-saan, eto't liliguan nga po natin siya for today. Kaya naman after niya magpahinga ng very light at mag-ikot-ikot nga po dito, pinasok na nga po siya dito sa paliguan. Habang pinapaliguan siya, chichikahan ko nga muna kayo kasi marami nga sa inyo ang nagpapa-update tungkol nga po dun sa sugat ni Snowy. Kung maalala nyo kasi, bigla na lang tayo nagulat kasi may nakita nga po tayong dugo sa puwet nitong si Snowy. At dahil nga sa puwet siya galing, akala natin ay internal bleeding siya pero yun pala may sugat po siya sa baba mismo ng kanyang puwet. Tapos lumaki pa nga yung sugat na yun kasi tinanggal nga po yung pinakadumi-dumi na laman nun at yun nga po yung pinagaling natin. At ngayon nga masasabi namin na fully healed na po ang sugat nitong si Snowy. O diba, napakagaling rin nga kasi nga napakabilis din po talaga ng pagpapagaling ng sugat niya na yun kahit nga po napakalaki. At unahan ko na rin nga po pala yung mga magko-comment dyan at magtatanong ulit, paulit-ulit tayo kasi nga marami sa inyo natutuwa sa kung bakit nga po sobrang puti nitong si Snowy at kahit ilang beses ko na-explain sa inyo ay talagang napakarami pa rin nagtatanong. Inuulit ko po, unang-una si Snowy po kasi talaga ay malinis sa kanyang sarili. Si Snowy never makikita na nag-apak ng kanyang pupu or wiwi or humiga sa kanyang mga wiwi. At actually, pag may pupu or wiwi siya sa kanyang room, it's either iiwasan niya, nandun lang siya sa kabilang gilid or iiyak siya ng iiyak para ipalinis yung pupu or wiwi niya na yun. Number 2, hindi po namin hinahayaan na nababasa sila lang tapos hindi natutuyuin. Kasi kahit nga po yung simpleng basa lang ng water, kapag nga po hindi mo pinatuyo at hinayaan mo lang sa kanilang balahibo, ay maaari pong maging stain. Dalawa nga lang po talaga yung kailangan para magkaroon or ma-maintain mo yung kaputian ng iyong doggy. Unang-una po, kalinisan at disiplina mismo ng iyong fur baby. At number 2, disiplina at kalinisan ng fur parent. Kasama na po doon yung pagbibigay sa kanila ng malinis na area or malinis na surroundings kung saan sila nagsistay. Anyways, balik tayo sa video. Kung mapapansin nyo, hindi rin natin ginamitan ng perla si Snowy for today. Pinagpahinga na rin nga muna natin siya sa perla since wala naman tayong kailangan tanggalin na stain and so far maputi pa naman ang kanyang balahibo talaga. At syempre, hindi lang po balahibo ang kailangan paputian kundi pati na rin ang ngipin. Kaya naman ito, tinutoothbrush na rin nga po siya ng kanyang kuya. Mabait lang din naman magpa-toothbrush itong si Snowy as compared sa iba nating pack members at hindi talaga siya malikot. Kaya naman hindi rin natagalan ng pag-toothbrush sa kanya. Tapos dumiretso na rin nga po tayo
sa pagboblower para matuyo nga po siya agad. And itong si Snowy, super bait lang din naman pag binoblower siya. O diba, hindi talaga nahirapan dito kay Snowy natin since super behave niya buong grooming session. Lumapagod nga siya habang binoblower siya. Tingnan nyo talagang dumapa na nga po siya dito. Nakakaloka nga kasi parang nagko-camouflage po siya sa tile sa sobrang puti niya. Nung matapos naman po siyang liguan, eto't binaba na rin nga po siya dito at nagtakbo-takbo na nga po siya dito habang pinisprayan din siya ng pabango. Hindi mo talaga mahalata kay Snowy na bagong ligo siya kasi naman ganun pa rin kaganda yung balahibo niya kanina bago siya liguan. After naman ng ligo session, andito na nga si Mother kasi siya nga po mag-iintindi para sa mga post nitong si Snowy. Bali dito, pinipilit ni Mother na pahiga nitong si Snowy at medyo nahirapan nga siya kaya pati siya napahiga na. Ano ba naman kasi na-gets na nga ni Snowy kung anong gagawin sa kanya kaya naman ito talagang ayaw na agad niya magpag-groom sa mommy niya. Sinipa-sipa pa nga niya yung mommy niya nung ihaga siya at tapos nung inumpisahan naman siyang i-shave talagang hinihila nga niya yung paa niya. Kaya itong si Mother nag-call a friend na ng tagahawak dito kay Snowy. Kasi alam niyo naman po at na-explain ko na sa previous video na mahalaga talaga na ma-shave po yung mga balahibo sa kanilang post. Lalong-lalo na nga po at dito sila nagsistay sa mansyon at naka-tiles nga po, may possibility na madulas sila kapag basa yung tiles. At bilang si Snowy ay napakalaki at napakabigat, syempre delikado po lalo kasi maaari nga po siyang mabalian kung madulas siya. At tingnan nyo nga itong si Snowy talagang nag-ikot-ikot na parang lechon dahil ayaw na nga po niya magpa-shave. Dito naman pinakita ni Mother na mahilom na nga po yung sugat ni Snowy dito sa may puwet niya. Bilang reward naman kay Snowy dahil nga po very good siya habang ginugroom, eto't pinakit nga po siya ni Mother dito sa second floor. Nakakatawa nga kasi medyo hesitant pa siya nung una kasi alam niya talaga na hindi namin sila pinapayagang umakyat dito. Kaya naman tumigil siya nung kalaginahan at nag-isip kung talaga nga bang pwedeng umakyat at saka nga tumuloy nung ma-realize siya na yung mommy niya mismo ay nagpapakyat sa kanya. Nakakaloka naman itong si Snowy kasi dito nga po siya dumiretso sa loob ng aming room at nagpapahinga nga ako nung time na ito. Di ko rin nga narinig na pumasok siya dito kaya naman nagulat po ako nung makita ko na may buntot na paibu-ibo sa paanan ko. Nung makita naman ako ni Snowy, tingnan nyo talagang pinuntahan niya nga po ako agad at gustong gusto na nga po agad niyang umakyat dito sa kama ko. Medyo nagulat nga lang ako sa kanya sa pag-akyat niya kaya napigilan ko siya at nag-feel yung pag-akyat niya. Pero ito, iniakyat nga po ulit siya ng mommy niya and kaya nga po ako nagulat kasi andito rin nga po ang baby natin natutulog sa gilid. Pero itong si Snowy natin, mabait naman po siya kasi kahit nga po kay Bibo, nung baby pa si Bibo ay talagang nakakalapit na po siya agad kay Bibo. Dito naman, binigyan ko siya ng damit pero mukhang hindi nga kasya sa kanya kasi grabe nagulat ako, sobrang laki na niya. Medyo matagal na rin nga kasi akong hindi gaano nakakalapit sa ating pack members simula nga po nung mga anak ako. Kaya sabi ko kay Mother, nagulat nga ako kasi parang ang laki na nga bigla ni Snowy ngayon. Naghahanap naman ng toy itong si Snowy dito sa room ko kaya naman itong si Mother kinuha nga itong neck pillow na nananahimik dito. Tapos talagang tinry nga ni Mother na inilagay siya dito nga sa neck ni Snowy pero syempre kinagat-kagat niya nga po iyan. Hindi na naman daw kasi neck pillow ang gusto niya kundi toy na kakagati. Kaya naman binigay ko na nga kay Snowy itong froggy toy na nakuha ko nung nag-arcade kami since di ko rin naman talaga bet yung itsura ng frog na to. Pero tingnan nyo nga ang Snowy natin, talagang tuwan-tuwa nga pag ngat-ngat dito sa frog at inuna niya nga tanggal-tanggalin yung mata niya. Pero so far hindi naman siya sinira nitong si Snowy kasi hindi rin naman talaga gaanong kagalingan manira ng ganitong mga stuffed toys itong si Snowy. Ewan ko ba ang inunguya-nguya lang niya, akala niya yata talaga ay bubblegum ito. Maya-maya pa, iniyaya na rin nga ni Mother itong si Snowy na bumaba kasi nga syempre may baby rin nga po dito. Ang galing rin nga ni Snowy kasi alam niya nga na may glass pa dito at hindi siya dumiretso. Tapos ito nga, pinadala ko na rin nga sa kanya yung toy frog na binigay ko. Pero mukhang hindi rin nga niya gusto yung frog na yun at hindi na nga niya pinansin at nagtuloy-tuloy na nga lang siya pag-amoy-amoy at paglakad-lakad dito sa second floor. Ilang beses lang nga din siya nagpauli-uli dito at tingnan nyo ang bait niya kasi kahit si Perseus ay hindi nga po niya pinakilaman. Hindi rin nga niya nilapitan at inamoy-amoy niya nga lang po from a distance. O diba, iba talaga ang aking kabaitan nitong ating si Snowy. After niya maglakad-lakad ng konti, niyaya na po siya ni Mother na bumaba. Pero itong si Snowy, batikan po yan pag-akyat at pagbaba ng hagdan. At kita nyo naman po talagang easy-easy lang sa kanya ang pagbaba at sobrang bilis pa nga niyang bumaba.